There is an old saying, promises are made to be broken. So don't promise at all. That saying reflects how many people today think about promises. Better not to make promises because chances are you won't keep them anyway. Natatandaan ko nung ako'y bata pa, palagi kong naririnig ang phrase na promise, mamatay man ako. And then magdedemand yung kausap mo kasi parang hindi sapat yung oath na mamatay ka man, mother die, father die. So, nadadamay pa yung ibang tao dahil sa oath na yan. Sinasabi nila ito na para bang pag sinabi mo or nagbigay ka ng oath na itinataya mo ang buhay mo ay mas nagkakaroon ng weight yung oath mo at mas sigurado na yung iyong promise. Ito ay nangangahulugan na meron talaga, even yung salitang promises ay meron tayong corrupted na view. While yung isa ay extreme, wag nang mangako. Yung isa naman, sobrang tindi ng paninindigan na mangako. Pareho itong nagmumula sa corrupted view or misunderstanding ng salitang pangako. At hindi natin bilang Christians, hindi natin ito dapat ginagawa. While hindi masamang mangako bilang Christians, at dito i-explore natin iyon. Dito pumapasok ang magandang balita ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay hindi katulad natin kapag tayo ay nangako. And of course, since ang Diyos ay nangangako, definitely, hindi masama inherently ang mangako bilang mga Christians kasi we strive to become more and more like Christ in our sanctification because we bear the image of God as believers. So last week, tinignan natin ang timeless glory ni Kristo sa kaligtasan ng kanyang mga tao. Ipinaliwanag ni Pablo na ang kaligtasan mula noong una ay hindi kailanman nagbago. By grace through faith. Malinaw yun sa Ephesians 2. Paul highlighted na ang tunay na descendants talaga ni Abraham ay yung sumasampalataya kay Kristo. Paul counted even the Gentile believers na hindi tuli as true sons of Abraham. Basta sila ay mananampalataya kay Kristo. Sila ay tunay na lahi ni Abraham. And before we approach to this blessing of the new covenant, as God's unchanging promise to Abraham sa ating preaching last week, we explored the bad news, the curse that threatened those who will break the law. Sa Galatians 3:10, sabi doon, "Cursed be everyone who does not abide by all things written on the book of the law." So important, highlight ito ni Paul dahil dito totally dumidepende ang mga Judaizers for their justification na nakakapagbigay impluensya sa mga taga-Galacia. Kaya consistent pa rin ang pagbibigay ng contrast ni Paul dito. If you are claiming to be a righteous man before God, then you shall not live by the works of the law. Kundi isa lang, by faith. Kaya sinabi doon, the righteous shall live by faith. At yan yung naging slogan sa ating Reformation tuwing October. Paul highlighted that technically, lahat ng tao ay lawbreakers. Therefore, we are under a curse, not just locally, AD 70, diniscuss natin last week, kasi wala nang threat sa atin yon, yung AD 70, tapos na yung judgment doon. Ang threat na meron sa mga unbelievers ngayon is yung threat of eternal damnation. Praise God, tayo mga believers, wala na sa ganong mga banta ng kautusan. And so Christ died the criminal's death. Christ redeemed us from the curse of that law by becoming a curse for us when He was hanged on the cross. And we responded last week with thanksgiving dahil gaya ni Paul, we can also confidently say,
I died with Christ. The punishment we deserve, Christ took it upon himself. And because of that, by faith, we receive the blessings of forgiveness, blamelessness of sin, because Christ is a faithful federal head. At bilang isang apostol na nakatanggap rin ng blessing na ito, Paul continues to provide clarity sa ating teksto sa kung paano ba talaga ang isang tao naging tunay na tagapagmana ng inheritance ni Abraham. Ang daming pinuntahan na ni Pablo, no? Curses everyone who preaches another gospel. Pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang testimony. Ngayon naman ay pumunta siya sa Abrahamic covenant or yung inheritance, kung paano ito matatanggap. So Paul really tried to persuade them by using, number one, sa teksto natin dito is yung general knowledge ng mga tao. Nung sinabi niyang to give human example. Gumamit rin siya ng grammar noong sinabi niyang singular offspring. So, yung hermeneutics ni Paul, pinagsama-sama niya yung kanyang systematic theology, understanding niya sa Abrahamic covenant, gumagamit siya ng human example, gumagamit din siya ng grammar, gumagamit din siya ng tinatawag nating biblical theology when he quoted Exodus 20:40, the time that the people of Israel lived in Egypt was 430 years. So makikita talaga natin yung patience and effort ni Paul para ipaliwanag yung mga bagay na maaaring magpalabo or nagpalabo na sa mga mata or sa mga pananampalataya ng mga taga-Galatia. Pero ang bottom line issue talaga sa text natin is yung question na paano tinanggap ang inheritance or paano tinatanggap yung inheritance kay Abraham. Is it through the law or through promise? Through the works of the law or through promise? So, the Galatian church is torn sa two premises na ito dahil sa mga Judaizers nag-corrupt ng gospel, which I believe na ito ay dahil or due sa kanilang misunderstanding, wrong understanding, corrupted understanding sa Abrahamic covenant. Kaya ang purpose, layunin ng ating mensahe ngayong umaga ay maunawaan mula sa scriptures kung anong uri ng tipan ang ginawa ng Diyos kay Abraham at bakit mahalaga ang tamang pagkaunawa dito. And so kailangan natin pag-aralan ngayon ang Abrahamic covenant sapagkat naniniwala ako na ang ugat ng maraming mali sa iglesia, particularly legalism, no? And law-keeping. Legalism and law-keeping dahil mali yung pangunawa nila sa bagay ni ito. Kaya lumalagala pa rin hanggang ngayon yung implied works of the law sa loob ng mga iglesia kahit sa mga Reformed churches. Kaya ang mensahe natin ngayong umaga, ang tamang pagkaunawa sa Abrahamic covenant at kung paano tinatanggap ang mana, inheritance, ay maghahatid sa tamang pagkaunawa ng ebanghelyo. Kaya kailangan natin maging maingat sa ating pagkaunawa sa tipang ito sapagkat ang mismong ebanghelyo ang nakataya. Sa Ingles, a biblical understanding of the Abrahamic covenant and how the inheritance is received will lead to a right view of the gospel. Therefore, we must be careful how we understand this covenant because the gospel is at stake. So sa maling pagkaunawa pala ng Abrahamic covenant, maaaring maging at stake yung gospel. At sa argumento ni Paul, inilatag niya ang dalawang magkaibang lente sa pagkaunawa kung paano tinatanggap ang mana ni Abraham. Malinaw sa ating teksto na, of course, maling lente ang ginagamit ng mga Judaizers. Kaya baluktot ang kanilang pananaw. Sa kabilang banda, ginagamit ni Paul ang tamang lente upang ituwid at iwasto ang maling pangunawa ng mga Judaizers. Kaya ang ating dalawang punto ngayong umaga,
Number one, the wrong lens, the lens of the law. Second point naman natin is the right lens, the lens of the promise. So mga kapatid, sama-sama tayo na pag-aralan ang theology ni Pablo na kung saan ito ang kanyang biblical defense, at least sa section na ito sa Ebanghelyo na namimiligro sa Galatian Church. At kung hindi tayo equipped din dito, baka ang understanding rin mismo natin sa gospel ay mamiligro. So unahin natin, of course, yung ating first point, the lens of the law, which is the wrong lens. And for the sake of context, basahin natin ang Genesis 17, ako na lang, 17:9-14. And God said to Abraham, "As for you, you shall keep my covenant, you and your offspring after you, throughout their generations. This is my covenant which you shall keep between me and you and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised." And then verse 14, "Any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off from his people. He has broken my covenant." Sabi sa book na The Mystery of Christ, the Abrahamic covenant anticipates the Mosaic covenant in that it tells the Israelites that they will be disinherited if they don't keep the covenant of circumcision. So circumcision is the first among many positive laws and covenantal obligation that determine whether the Israelites enjoy the blessings that God provides. End quote. Para sa mga Judaizers, ang tipan ng Diyos kay Abraham ay parang isang kontrata na kalaunan ay kinumpleto ng batas, particularly the Mosaic Covenant. Kasama dito ang Ten Commandments at iba pang mga positive laws or ceremonial laws, yung mga pag-aalay-alay. Ang assumption nila ay ganito: dahil dumating ang Mosaic Law after 430 years, iniisip nila na ang pangako kay Abraham flows from their law-keeping or even confirms ng kanilang law-keeping. So sa isip nila, ang inheritance ay hindi lang basta tinanggap or tinatanggap, kundi kailangang patunayan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Pero ang ganitong thinking ay nagpapakita na ang tipan ay inuunawa bilang isang conditional contract, na para bang ang pangako ng Diyos ay nabibitin at hinihintay pang kompletohin ng gawa ng tao. Kaya nga sa Galatians 3:15, gumamit si Paul ng isang human example. Kahit sa karaniwang kasunduan ng tao, kapag ito ay napagtibay na, hindi na itong pwedeng baguhin o dagdagan. Sa mga nagtatrabaho sa Mitsubishi o kaya Toyota, mga kumukuha ng kontrata, no, alam natin yon, di ba? Meron tayong mga specific warranties lang sa ating mga sasakyan at hindi natin pwedeng stretch yon kung kailan gusto natin. Once it has been ratified, ay hindi na ito pwedeng baguhin. Kaya nga sa Galatians 3:15, gumamit siya nung example na iyon, a human example. And so Paul used a very effective communicative accommodation. At madami na tayong natutunan kay Paul, sa totoo lang, kung paano niya hinandle yung issue sa Galatian church. Very effective communicative accommodation na tinatawag nating reasoning from lesser to greater. Reasoning from lesser to greater. Pag sinabing reasoning from lesser to greater, ibig sabihin, if a principle holds in ordinary human affairs, therefore it must hold even more firmly in God's dealings. Ulitin ko, ang lesser to greater argument or reasoning, if the principle holds sa ordinary human affairs pa lang, therefore it must hold even more firmly in God's dealings. So kung sa human covenant pa lamang
ay hindi na pwedeng in-nullify once it has already been ratified, or sa Tagalog, pinagtibay, how much more sa covenant ng Diyos kay Abraham. To ratify simply means to give binding authority to something that was previously promised or agreed upon. Kung may bigat na kaakibat ang isang human agreement na formally pinagtibay bilang covenant, how much more kung ang Diyos mismo ang nag-establish nito. And so Paul reminds us that when God promised something to Abraham, that promise did not expire when the Mosaic law came later. Otherwise, God would no longer be faithful to His promise. Therefore, the main misunderstanding of the Judaizers here is this. Ginagamit nila ang Mosaic law bilang lente or lens para unawain kung paano tinatanggap ang inheritance ni Abraham. Anong implication nito? Kapag ang law-keeping ang naging lens ng mana, ang implication nito is ang confidence ng tao ay napupunta sa kanyang sarili at hindi na sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi aksidente sa pag-aaral natin na makita natin na ang mga Judaizers, ang mga Pharisees, sila ay proud, sila ay legalistic, sila ay self-righteous. Bakit? Kasi nakasalalay sa isipan nila, nakasalalay yung pagtanggap ng inheritance sa works of the law. So hindi ito isang simpleng attitude problem lamang, kundi ito ay bunga ng maling understanding ng Abrahamic covenant. You see, our theology will necessarily manifest sa ating attitude. Our theology will manifest sa ating worship. Our theology ay nagmamanifest sa ating pakikitungo sa public sphere. Our theology ay nagtatranscend or nagtatranslate sa kung paano natin ituring ang mga unbelievers. Paano natin sila mahalin. Kung paano natin sila bahagian ng Ebanghelyo. Kung paano natin tinuturing itong mundong ito when we go out and preach the gospel outside. Kung gaano ka-optimistic yung tingin natin sa victory ng work ni Christ. Our theology dictates that. So you see kung bakit ganun yung kanilang attitude. Kung isipin natin na ang mana pala ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsunod, ito ay natural na mauuwi sa pagmamataas kapag pakiramdam natin ay maayos ang ating performance at sa paghusga naman sa iba kapag hindi sila pumapasa sa ating standards. So it's not a mystery anymore sa atin kung bakit mga legalist ang mga Pharisees. Ito ay galing sa maling lente ng works of the law. Kapag ang maling pananaw natin sa sanctification ay based din sa works of the law, sa ganitong prinsipyo, mag-ingat tayo mga kapatid, baka tayo ay mahulog din doon sa legalismo. Even our sanctification, mga kapatid, is by grace through faith. Hindi ito works of the law. Pero nais kong bigyan ng emphasis ang reasoning from lesser to greater ni Paul para sa ating challenge and application sa first point. Alam niyo ba na si Jesus mismo ay ginamit itong reasoning na ito? Sa Matthew 6:26 makikita natin, sabi ni Christ, "Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are?" So makikita natin yung prinsipyo ng lesser to greater. Yung birds, lesser. Si Christ mismo yung nagsabi na greater. Tayo doon sa mga birds. And then tayo, greater.
Kumbaga, the principle is telling us kung totoo ito sa mga ibon, therefore mas higit na totoo ito sa iyo, kapatid. So, why anxious? Why worry? And so, brothers, nais ko lang i-commend at nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat nag-e-excel tayo sa ating mga informal fellowships. At naniniwala ako na gaano man ka-consistent ang attendance natin during Lord's Day, kung hindi yan natatranslate sa ating mga informal fellowships, ang church attendance na yan ay nagiging mere formality and mechanical na lamang. And worst, baka ma-reduce na lang ito bilang isang works of the law na kino-comply natin every week. Kaya sa RBCM, di ba, pag nag-church tayo doon, nagbibiroan tayo, pag umuwi tayo, no? Formality. Dahil nagtatranslate sa mga informal fellowship ang sweet na pagsasalo-salo natin sa Word of God. So, kailangan mag-translate ito sa ating informal fellowship. And don't get me wrong, I'm not saying na mali ang maging consistent sa Lord's Day attendance. In fact, dapat lang tayong maging consistent dito. And dapat hindi rin tayo na-relate. Hindi dahil papagalitan tayo ng pastor, kundi yung blessings ng call to worship, blessings ng exhortation sa lectio continua, yun ang mamimiss mo kapag late ka. Okay? So, importante ang consistent na attendance. What I'm saying is, if you truly have this joy in your heart to meet with the Lord and worship Him kasama ang mga kapatiran sa church during formal gathering, then I don't see any reason why you will not spend time with the brethren sa mga informal gatherings. Even sa mga pastors and preachers, if they lack informal fellowship sa mga kapatiran sa church, mapapansin ninyo, empty na ang laman ng kanilang preaching. Hindi na kumukonekta. You may appreciate the sound theology of the preaching, but not its application. And worst, nagiging bully pulpit na yung iba sa kanila. Another worst thing is pinipili na lamang ng mga ministers kung sino lang ang sasamahan sa mga informal fellowships. And it is possible na ito ay driven sa mga personal gains, like mayaman na lang yung ino-oversight, and God forbid, ilayo nawa tayo ng Diyos sa ganitong danger. Kaya kung walang immersion sa informal fellowship and oversight, ang mga pastors and preachers sa kanilang local churches, ang kanyang preaching ay nauuwi lamang sa isang running commentary. At ang kanyang mga aplikasyon ay nagiging listahan na lamang ng mga do's and don'ts. And ako, I will honestly tell you, na kailangan ko kayo sa mga informal fellowships natin. Doon ako kumukuha ng laman ng preaching ko. I will be very, very honest sa inyo sa bagay na iyon. So the same thing sa mga members. Kapag wala silang immersion sa mga informal gathering, magiging tagasita na lamang sila ng mga mali sa mga members. Imbis na ang kailangan ni kapatid ay ang iyong loving care, advice, mauuwi na lamang sa isang pagle-lecture at hindi na mararamdaman ang tunay na care at concern. Mas pinapahalagahan mo or mas umuubos ka ng oras sa correction, pero walang nararamdaman na appreciation or commendation si kapatid sa iyo. Lahat iyon nagsisimula kapag walang informal fellowship sa mga kapatiran. So brothers, mawawalan din ng weight ang claim na pinapanalangin mo ang iyong kapatid kung dry and empty ang iyong informal fellowship with him. You cannot claim to have a greater fellowship in prayer with your brother if you cannot even give time to the lesser fellowship
with Him in informal ways. Prayer is always a greater form of fellowship than informal ones. And if you are faithful in the lesser fellowship, then your greater fellowship with Him in prayer is being validated. Is being validated. Remember, may covenant tayo sa isa't isa. Hindi pinagtibay ang ating covenant sa pamamagitan ng circumcision of the flesh at dugo ng hayop. Ito ay pinagtibay ng dugo ni Kristo. Therefore, huwag nating lentehan ang ating pagsasama ng mere formality lamang. Lentehan natin ito ng pag-ibig ni Kristo na nagbubuklod sa ating lahat. Let's go to our next point. The right lens. The lens of the promise. The Abrahamic covenant was actually initiated hindi sa Genesis 17 na binasa natin kanina, kundi sa Genesis 12. 1-7 mababasa natin dito. Or pwede nating itong tawagin na covenant of promise or covenant promise. Gaya ng proto-evangelium sa Genesis 3:15 na promised victory ng seed of the woman, Jesus Christ, against the seed of the serpent, Satan. Sa Genesis 12 naman, dito unang sinabi ng Diyos kay Abraham yung salitang, I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. And as a response, Abraham built an altar sa verse 7. Later on, this was confirmed sa Genesis 15. This is how we know the covenant was truly established. Dahil dito, palang nagkaroon ng formal sanction. So, promises and commands can exist on their own, but it is the presence of sanctions that make a covenant formal and binding. So, what is a sanction? What is a sanction? In covenant language, a sanction is the curse attached to breaking the covenant. Ito ay sumpa, kadikit, kaakibat sa paglapastangan or pagbreak ng covenant. It answers the question, anong mangyayari if the covenant is violated? So in ancient covenant ceremonies, the animals were cut in half and laid opposite each other, forming what the scriptures call the pieces. Normally, both parties would walk between these pieces as a solemn act declaring in effect, may what happened to these animals happen to me if I break this covenant. In other words, entering the covenant, sa time nila entering the covenant meant placing oneself under a death curse if the covenant was violated. So dito pala galing yung term, yung introduction na sinabi ko kanina, mamatay man ako. Promise, mamatay man ako. So important note, Abraham does not walk between the pieces. Only God, represented by the smoking fire pot and flaming torch. And this is crucial, mga kapatid, because God alone passes through the severed animals. And in doing so, God places the covenant sanction upon Himself, what we call a self-maledictory oath. Marahil bago yung term na ito sa iba, pero self-maledictory oath. Yun yung promise, mamatay man ako. Ang ibig sabihin, ang term na precise doon is self-maledictory oath. That means God alone takes the covenantal curse upon Himself. It is as if God is saying, I call down a curse upon myself if this covenant fails. Inaako ko sa sarili ko ang sumpa
kung hindi matutupad ang tipan na ito. Therefore, the sanction in Genesis 15 is that God places the curse of covenant failure upon himself, guaranteeing that the promise will be fulfilled. Di natin ka-questionin ang Diyos. Hala Lord, pag nag-break yung, mawawala na kami ng Diyos. And Paul is not thinking that way. Napakalinaw ng sinabi ni Paul sa verse 18, God gave it to Abraham by promise. Therefore, it is not something Abraham earned. So when we promise something, you don't have to earn it. Pag sinabi kong, guys, may gift ako sa inyo sa Friday. Hindi nyo tatanungin sa akin, Kuya Jordan, anong dapat namin gawin para ma-fulfill yung promise na iyon? O wala kayong dapat gawin. In the same way, nangako ang Diyos kay Abraham. And Abraham believed, and it was counted to him as righteousness. So, ibig sabihin, ang katuparan ng tipan ay hindi nakasalalay sa katapatan ni Abraham at ng kanyang mga descendants sa circumcision. Nasa Diyos nakasalalay yung katapatan at yung katuparan ng pangako niya at ng kanyang oath. And so Paul's confidence rests ultimately sa pangako at panunumpa ng Diyos. Karaniwan ang panunumpa or oath ay tumatawag sa isang mas mataas na otoridad upang maging garantiya ng pangako. Gaya ng sinasabi sa Hebrews 6:16, kapag nanumpa ang mga tao, tinatawag nila ang isang mas mataas kaysa sa kanila upang panindigan ang kanilang salita. At dahil dito, ang panunumpa ay nagiging penal at may bisa, binding. So, makikita natin ang timeless principle ng Scripture even sa mga ordinaryong buhay. In a sense, no, meron talagang mga kinukuhang theonomic practices ang land, particularly itong earth, kahit saan ka magpunta, no? At gagamitin kong halimbawa yung mga kontrata na pinipirmahan sa harap ng notaryo, hindi dahil hindi sapat yung pirma, kundi dahil may mas mataas na otoridad na nagpapatunay at nagbibigay bisa sa kasunduan. Isa pang halimbawa, kapag kasal, ang pangako na mag-asawa ay hindi lang isang pribadong usapan. No? I-chat sa Facebook, mag-asawa na tayo. Hindi pwedeng ganon. Nag-agree yung babae, nag-agree yung lalaki. Hindi ganon. Ito ay ginagawa sa harap ng judge, mas mataas sa inyong dalawa. Higit sa lahat, ito ay ginagawa sa harap ng Diyos at ng mga saksi. Hindi dahil kulang ang kanilang agreement, kundi dahil ang panunumpa ay tumatawag sa isang mas mataas na otoridad upang maging garantiya ng pangako. At sa case ng pangako ng Diyos kay Abraham, dahil wala namang mas mataas sa Diyos, siya ay nangako sa kanyang sarili. Siya ay gumamit ng self-maledictory oath. Sa Hebrews 6 verse 13, for when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself. At so hindi tayo matatakot na baka mawalan tayo ng Diyos. This is our greatest confidence. Gaya ng confidence meron ang author ng Hebrews. Ang ganda ng sinabi sa Hebrews 6:17-18. God also bound himself with an oath so that those who received the promise could be perfectly sure that he would never change his mind. So God has given both his promise and his oath. Dalawa, promise and his oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we
who have fled to God for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Yan ang sabi ng author ng Hebrews. And so, brothers, we put our faith, gaya ni Abraham, we put our faith sa promise ng Diyos, sa promised offspring, the hope of humanity, Jesus alone. Ito ang tamang lente ng pangunawa upang makita natin ng malinaw ang ating inheritance kay Abraham. And Paul is talking about the inheritance of the saving blessing, namely justification by faith, regeneration, sanctification, and full participation in God's redemptive promise, all received by faith and secured in Christ. This is God's promise, secured in Christ. At dahil very comforting ang magtiwala sa Diyos na tumutupad ng kanyang pangako, nais kong bigyan ng pansin ang kasalanan, sin to mortify, ng hindi pagtupad sa pangako. The sin of promise breaking. Ang Diyos kapag siya ay nangako, ito ay siguradong matutupad dahil rooted sa kanyang katangian ang kanyang promise. He is the truth, therefore it is impossible for God to lie. And sometimes we make excuses, no? We appeal to our human imperfection as a justification sa pagiging promise breaker. Madalas nating ginagamit ang reason na, sorry, ako ay tao lamang. And every time we use this excuse sa mga promises na hindi natin makip, we undermine the truth. At hindi na ako lalayo pa, no? I was once a promise breaker sa aking wife. I promised her sa harapan ng Diyos nung kami kinasal that I would be faithful to her. But I broke that promises. I became unfaithful to her. But praise God, I was restored and God restored our marriage. And I believe lahat tayo ay dumaan sa pagiging promise breaker sa iba't ibang aspeto nga lang. No, sa iba't ibang aspeto nga lang. We make promises to our kids to buy something and then fail that promise. Pero dahil bata pa naman sila, we simply ignore the fact na nagkamali tayo. We don't repent. Tinitignan natin ito sa lente na maliit pa naman sila. Kaya hindi pa nila nakikita yung halaga ng pangako. No, hindi sila. Tayo. We undermine the truth when we break promises. So sa mga single na may commitment to marry someone, huwag mo nawa gamiting rason ang mga imperfection na nakikita mo sa tao na nangako ka na iyong papakasalan para hindi natuparin ang iyong pangako. Brothers, ang pangako at katotohanan ay magkakambal na virtue na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi maaaring mangako ka pero wala kang commitment sa katotohanan ng iyong salita. Sabi ng scriptures, let your yes be yes and your no be no. Be true to your word. And what is our only comfort and cure sa sin of promise breaking? What is our only cure and comfort? It is none other than the promise of forgiveness. Knowing na hindi pa rin tayo perpekto, there will be times na sasablay tayo sa ating mga promises. There will be times. But we rest sa promise of forgiveness ng Diyos that every time we confess and we repent,
sa ating mga kasalanan due to our broken promises, He is faithful and just na patawarin tayo dito. Sabi sa Jeremiah 31:34, "And I will forgive your wickedness, and I will never again remember your sins." Ito ang natanggap nating inheritance kay Abraham. This is the blessing of the new covenant, secured in Christ sa atin. Now, para naman sa wala pa kay Kristo, may promise din ang Diyos sa iyo. May pangako din ang Diyos sa iyo. Ngunit, hindi pagpapala, kundi judgment. Now, ang tanong ko sa iyo ay, what is your comfort sa current status ng buhay mo bilang isang hindi mananampalataya? Ano ang iyong comfort? Maraming pera? Marangyang bahay? Malaking ektarya ng lupa? Peaceful family? Maayos na reputation sa kapitbahay at trabaho? Talino? Galing at husay sa maraming bagay? Kaibigan, hindi yan ang makakapagbigay ng tunay na seguridad at kapayapaan sa iyo. In fact, idadagdag pa yan ng Diyos sa kahatulan mo. Pagtitibayin palalo niyan ang judgment sa buhay mo. Madalas mong naririnig sa amin ng mga panawagan like, repent and believe, baka bukas ay huli na ang lahat sa iyo. Hindi yun promise na bukas mamamatay ka na, kundi yun ay babala. Ngunit kung nakikita mo naman na buhay ka pa until now and somehow nagbibigay ito sa iyo ng comfort and confidence, dahil baka mamaya hindi totoo ang babala na binibigay namin sa iyo, tandaan mo na kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang pangako na magpala, mag-bless, ganoon din siya katapat sa kanyang paghuhusga at magparusa sa mga unrepentant. Hindi man ngayon, pero darating yung oras na iyon. Kaya kung narinig mo ngayon ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral na naihayag ngayong umaga, magsisi ka sa iyong kasalanan at magtiwala ka sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Gawin mo ito, kaibigan, at makakamit mo rin ang inheritance ng pagpapala, ang kaligtasan. At bilang hamon sa atin na mga nakatanggap ng inheritance kay Abraham, by faith, mga kapatid, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Ipinagkaloob na sa atin ang lahat ng blessings ng New Covenant, particularly ang fruit of the Spirit. So, nais ko lang kumustahin mga kapatid kung gaano natin kadalas kinocultivate ang mga fruit of the Spirit, bunga ng banal na Espiritu, na magiging particular ako sa virtue of patience dahil madalas ang pag-aantay ng katuparan ng pangako ay sinasamahan ng mahabang pasensya. At naniniwala akong araw-araw tayong hinahamon ng struggle natin sa impatience. Araw-araw yon. Sa pagtitimpla ng kape, nasiraan ka ng washing machine, nagdadrive ka, may pasaway sa harapan mo na motorista, araw-araw tayong hinahamon ng ating impatience. At naniniwala ako mga kapatid na ito ay probidensya ng Panginoon para patatagin at mag-cultivate ka ng patience even more, dahil ang pag-cultivate ng patience ay hindi lang namang ginagawa kapag ka meron ng sitwasyon. Ito ay ginagawa araw-araw. At sinasamahan natin ito ng panalangin. Kasama na din dito yung ating paglago sa spiritual maturity. Mabilis ba natin pagtaasan ng boses or masigawan ng ating mga anak sa mga bagay na hindi naman sin issue? Hinaharap ba ng mag-asawa
ang kanilang mga pagsubok sa buhay ng may pagtsatsaga. Mabilis ba tayong magalit, mainis, mairita sa mga immaturity ng ating kapatid? Kapag hindi cultivated ang patience, mga kapatid, ang daling sigawan ng anak sa kanyang immaturity. Wala tayong pagtsatsaga sa ating mga conflicts. Mabilis rin tayong magalit, mainis, at mairita. And so we cultivate patience, not trusting in our own strength, but believing the promise of the Lord that even as we work this out, it is the Holy Spirit who is working continuously in us. Nais ko lang din i-address sa may mga planong mag-asawa, maging patient rin kayo sa pag-aantay, sa mga may planong mag-asawa, yes, sa mga particularly sa mga single, maging patient rin kayo sa pag-aantay ng inyong the one. Of course, pray for it. Na kung kayo ay nakahanap na at nandun na kayo sa proseso na iyon, kung lalaki ka, of course, no, be patient sa mga immaturities niya. And you must be willing to ruin the future plans she has para magkasama na kayong magplano sa future. Now, if you're a lady, then still be patient sa iyong pag-scrutinize sa lalaki na yan. No, I will leave that up to you, but of course, dapat in good standing sa local church. At least yun yung pinaka-qualifier natin dito. Sa mga kapatid naman namin na under discipline, alam kong matetest or natetest rin minsan ang ating patience dahil nakikita natin ang ating mga kapatid na nagpapartake ng means of grace at nagkukos ito somehow sa inyo ng lungkot. Tandaan mo, kapatid, ang biyaya ng Diyos ay palaging sapat na magsusustain sa iyo. Ito ang tamang panahon na i-cultivate mo palalo ang iyong patience. And at the same time, ipanalangin mo ang iyong perseverance. At para naman sa ating application, I cannot help but contemplate and reflect the waiting time of Abraham before siya magkaroon ng anak. Siya ay 100 at si Sarah ay 90 bago dumating ang first child nila. Pero mahalagang itanong din natin, ano kung ang paghihintay ay hindi na uuwi sa pagkakaroon ng sariling anak? Ano ang sinasabi ng Ebanghelyo sa ganitong sitwasyon? Kaya nais ko rin kausapin, bigyan ng comfort and encouragement ang mga kapatid natin na hindi pa nagkakaroon or hindi na magkakaroon ng offspring. Kaming may mga anak, hindi kami nakakalamang sa inyo sa aspeto ng blessings. Ang Diyos ang soberanong nagkakaloob nito. Pero hindi ko sinasabi na maging idealistic ang understanding natin sa promise ng Diyos kay Abraham na mag-antay rin kayo ng 90 to 100 years old. What I'm trying to say is, you don't have to wait that long because you are never without hope dahil sa gospel of adoption. Child adoption is a vivid, clear picture of the gospel. In fact, we are all adopted sons and daughters of God. Kung medically diagnosed na hindi na kayang magkaanak, then the Lord has already spoken through that medical diagnosis. Gaya ni Paul na may maayos na lente sa inheritance ni Abraham. Gamitin rin natin ang lente ng Ebanghelyo to have legal children. And yes, you may consider child adoption. And those who are already contented na sa walang children, we, the covenant community, we are your true family. We have a greater communion, hindi lang sa flesh and blood. Ang tali na nagbuklod sa atin ay hindi lang sa mga dugo natin, kundi yung dugo ni Kristo. Sa covenant community na ito, nagkaroon tayo ng anak, apo na maituturing, tatay na maituturing, ate, kuya, tita, name it all.
Kompleto tayo. Kompleto tayo. Therefore, brothers, the promise of God to Abraham for centuries long. How many years was that? Is made tangible sa New Covenant community, our eschatological family. And in closing, brothers, let us carry with us the lens of God's promise. This lens teaches us that God is faithful to His word, even when we are not, gives us peace when we fail. It calls the unbelieving to flee from temporal things. It reminds us that our true family is the covenant community bound by the blood of Christ, because God's promises are not made to be broken. They are meant to be fulfilled. They are fulfilled and secured in Christ and those who are in Christ. Yung offspring na tinutukoy pala doon, di ba? Ultimately, fulfilled in Christ. Pero dahil nga tayo ay one and at the same time many, yung offspring na tinutukoy doon, it has also fulfillment sa atin. At napakalaking comfort nun. Those who are united in Christ, kasama pala doon sa pangako ng Diyos, covenant ng Diyos kay Abraham. Therefore, let us never replace the lens of promise with the lens of the works of the law for our inheritance, for our inheritance is not earned but received, and it is secured in our union with Christ. At hanggang sa araw na pinakahinihintay natin, mga kapatid, with patience, but with great joy, na babalik ang ating Panginoong Jesus. Kaya mamuhay tayo bilang mga anak na may katiyakan at may pag-asa sa mga pangako niya. Our response is, to God be all the glory, honor, and praise. Tayo ay manalangin.